Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Ito pong nakaraang araw po, di po ba? Pumutok po itong pinasabog po ni Congressman Ungab po. Lalo-lalo po. Bago po natin ituloy. Si Congressman Ungab din po ang nagpasabog nung ginawa po nila, lalo-lalo po dun sa Bicameral Conference Committee report o yung tapos pinirmahan pong GAA na yung mga blanco na nasingitan po ng 241 billion. Siya po ang nagpasabog noon kasama po si Atty. Vic. Di ba? Na napaka-anomalya po yun. At hindi pa po yan dinidesisyonan ng Korte Suprema. Nasa Supreme Court na pong usapin na yan, mga kababayan. Ngayon po, meron naman pong pasabog si Congressman Ungab. Lalo-lalo po sa ginagawa po nilang chop-chop. China-chop-chop daw po ang pondo ng taong bayan. Lalo-lalo po sa mga proyektong malalaki. Mga big project po. Katulad po ng mga flood control. Yan po, china-chop-chop po daw nila yan, mga kabayan. Yung sinasabi po na ODA, yung tinatawag po nilang Official Development Assistant, mga tambay. China-chop-chop daw po yan. At marami pa silang china-chop-chop dyan. Lalong-lalo pa sinasabi pa nga yung FAP, yung Foreign Assistant Project, mga tambay. At meron pang tinatawag na National Expenditure o Program, yung NEP, mga kabayan. Grabe daw po ang ginagawa dyan. Ayon po kay Congressman Ungab, mga kabayan. Pakinggan po natin itong balita. Grabe, no? Pagdating po sa pera ng taong bayan, sa lahat po ng katarantaduhan at kawalanghiyaan, yan po, dyan po sila expert. Expert na expert po itong mga buhayan na ito umano. Pagdating po sa kawalanghiyaan at sa kasakiman, gahaman sa pera, doon daw po sila expert, mga kababayan umano. Kaya lahat po na sinabi ni Vice President, ang korupsyon po ay nahandyan po. Nasa kanila po talaga ang ugat ng korupsyon ayon sa Vice President. Pakinggan po natin si Congressman Ungab at ang balita. Kasunod na mga usapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project, isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget ng di umano'y tinaguriang Chop Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign funded assistance. Paliwanag ng kongresista, ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. This RD, kung baka superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gi-chop-chop yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chop-Chop Gang dito? Ipinaliwanag pa ni Ungab na 11 ODA-funded flood control projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP para sa 2024. Pero pagdating anya sa third reading ng budget sa Kamara, bumaba ito sa 16.1 billion pesos. Naniniwala si Ungab na sa Kamara pa lang ay tinapyasan na ang ODA. Pagdating sa GAA, this is the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China.
Pero di pa doon natapos ang proseso ng pag-chop-chop. Sabi ni Ungab, muli isinama ang parehong mga proyekto sa 2025 NEP pero sa final approval ng budget ng Kamara, mahigit sa 8 bilyong piso na lang ang natira. Sa pagtaya ng kongresista, halos 60% ang tinapyas sa orihinal na budget para sa mga flood control projects. Kabilang sa mga anyay na apektuhan ng pagbawas ng pondo ay ang Manila Flood Control Project at ang rehabilitasyon ng Pasig-Marikina Channel. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin daw nilang makahabol sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026. Kabilang na ang Samal Bridge at mga flood control projects sa Metro Manila at iba pang lugar. Tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Ano po ba yung nangyari sa loob ng 3 taon? Wala po ba kaakibat yun? Na dagdag bayarin at puro utang na naman? Dahil wala po, nasayang eh. Halos sinisiro po nila yung mga big project at dinadala po nila sa sinasabi nilang maliliit na proyekto. Pati po yung ODA, mga tama, yung tinatawag po nilang yung ito pong yung assistant po, mga tama, yung development assistant, foreign po ito. Ito pong office development assistant, mga babayan. Ibang klase po, no? Grabe po. Magmula po nung pumasok po ang pagiging speaker po ng kamag-anak ng Pangulo. Ganyan na po ang nangyari po sa ating pera sa loob ng 3 taon. Grabe po ang korupsyon. Kaya po lahat po na sinabi ng Vice President ay 100% po na totoo. Napakarami pong magnanakaw dyan po sa House of Representatives. At nagiging sabwatan po dahil yung ginagawa nila sa BICAM Conference Committee Report, yung kanilang ginagawa na sabwatan umano, mga bayan, dyan po nangyayari lahat yan. At pag natapos na po, naging gaan na at pipirmahan ng Pangulo. Nandiyan na po lahat. Kung saan na po nila china-chap-chap-chap-chap. Kaya napakarami pong sasagutin, lalong-lalo po ang speaker. At sinasabi si Saldico, para po lumabas yung sinasabing miyembro ng mga chap-chap gang. Sino-sino kaya ang miyembro ng mga chap-chap gang? Mga kabayan, ang mga nagkapera at nabigyan po ng napakaraming budget ang kanila po mga opisina. Kasama po ang mga party list. Pati po mga party list, pagkakaalyado ka, ay nagkakapera ka. Pero alam naman po natin at alam din po at sasabihin din po ni Congressman ni party list po na ako, Bicol party list representative, na si Saldico, na bigla po nagkasakit. Sasabihin naman po niya kung sino-sino po makasama niya at madalas niyang kasama para daw po ayusin ang gobyerno natin, mga kabayan. Tingnan nga po natin kung ano po yung sasagot ni Saldico. Friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si Speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Top 3 friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si Speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Nakita nyo, planadong-planado po nila. Para sa Pilipino, para sa Congress, at para po sa mga sarili nila umano. Nakita mo, sila Suarez, sila Gonzales, ang speaker, at kasama po, siyempre si Ko. Araw-araw po silang magkakasama para po pagplanuhan po ang ating bansa. Kaya po ang nangyari sa atin, planadong-planado po, systematic po ang nangyari pong korupsyon umano sa loob ng 3 taon. Dahil lagi po silang magkakasama. Mga kabayan, pinag-uusapan nila, pinagpaplanuhan po nila talaga. Planadong-planado po nila. Hindi po nila tinigilan na pagplanuhan ang ating bansa, lalong-lalo po ang ating kapirahan.
Kaya nga yung sinasabi ni Vice President, yan po, si Saldico at syempre po, ang tinatawag niyang tambaluslos ang may control ng kaperahan ng Pilipinas. At kasama rin po ang kanilang Kongreso, ang Senate, mga kabayan. Dahil isa naman po yan, Senate at ang House of Representatives. Sila po ang may control ng budget ng Pilipinas, mga kababayan. At syempre po, marami rin pong dapat tanungin at marami pong dapat itanong at sagutin sa dati pong DPWH na si Secretary Bonoan. Napakarami din po sasagutin yan. Dahil nahandyan po yung mga big ticket project na alam mismo ng dating Secretary Bonoan, mga kababayan. Kaya lang po, nag-resign na po. Kaya po iniiwas na po nila ang ulo at leeg at pagmumuka ni Bonoan, mga kababayan. Alam po nila lahat, sabuatan po. Sabuatan. Kaya nga yan sinasabi po natin, yung chop na yan, saan kaya napunta ang mga chinap-chop nila sa mga big project po ng gobyerno. Lalo-lalo po sinasabing ODA, mga kababayan, tapos may FAP at may NEP, mga kababayan. Yung NEP, National Expenditure Program, at yung FAP, yung Foreign Assistance Project, at yung ODA, yung Official Development Assistant. Mga kabayan, lahat po yan. Talagang nakakahiya. Nakakahiya rin po, mga tambay. Sinasabi po ni Congressman Ungab, nakakahiya po sa mga foreign po natin. Lalong-lalo po yung mga investor natin, yung mga foreign, tapos yung mga namumuhunan po sa atin, nagpapautang. Nakakahiya rin po yung mga nagpapautang po sa atin, sa ating mga big ticket project, pautangin ka, mga kabayan, na napakalaking pera. Pero yan, wala pong patutunguhan yung pera na yan. Dahil wala na po na-chop-chop na po nila Napunta na po yan sa mga kanilang bolt umano. Sa naglalakihan po nilang bolt, napunta yan. Pero sa ganyan pong nangyayari sa ating bansa, mga kabayan, nananatili pa rin pong tulog, bingi, at talagang matindi po ang pagkabulag, mga kabayan, ng ating men in uniform. Sa grabe po na anomalyang korupsyon sa loob ng mahigit 3 taon. Samantalang yung dating Pangulo na si Erap, mga kabayan, hindi pa ugat ng korupsyon yun, ha? Pera lang sa weteng ang pinagmulan. Pera lang sa weteng. Hindi po yung taxpayer, ha? Hindi po galing sa taxpayer money yun, yung weteng. Pero dito, taxpayer money, talagang grabe po ang ginagawa nila. Chop. Grabe, no? Chop pa lang yan. Yun po, iba pa yung sinasabing extraordinary expenses pa nila. At yung sinasabi po mga travel expenses pa nila. Mga kabayan, wala pa yan dyan sa mga ganyan, sa pinag-uusapan pa yan. Dahil una-una, ang mga libro po niyan ay sarado. Sarado po mga libro niyan, mga kabayan. Ganyan po, kawawalang hiya at kadidemonyo ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Makakapal ng mukha. Di balit po tayong magkamatay, magkandalunod. Basta sila po ay sagana-sagana sa pera ng taong bayan. Ganyan po kasasama at kadidemonyo na po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, mga kababayan. At nawawalan po ng accountability. Pag nabubunyag po ang kanilang malawakang systematic na korupsyon, wala po ang accountability sa kanila, wala. Mga kababayan, wala pong pwede sisihin. Iiwas po yan. At syempre, tatabunan lang po nila ng tatabunan ng issue na yan, mga kababayan. Ganyan po kawawalang hiya at kadidemonyo po ang mga tao na yan umano. Muli po mga tambay, nakakalungkot po. Talagang ang pera po natin, ang ating binubuwis, ay napupunta lang po sa iilan-ilan na mga politiko. Dahil hindi naman po sobrang dami yan. Ikumpara mo sa mahigit 100 milyong Pilipino. 300 plus lang po ang ating mga mambabatas at 24 po sa Senado, mga kababayan. At hindi naman po lahat yan ay gumagawa po ng kademonyohan, mga kababayan. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, maghintay na lang po tayo dahil kung ang pag-asa na lang po natin, dahil nga nananatili pong tulog ang maglilingkod po na sinasabi ipagtatanggol ang ating bansa, lalong-lalo sa nangyayari pong ganitong pang-aabuso ng nasa kapangyarihan, mga kabayan, at sila po ang magiging bantay bayan, mga kabayan, ay mahimbing na mahimbing po ang pagbabantay, mga kabayan, sa kanila pong mga sarili. Sarili na lang po yata nila binabantayan nila ngayon. Nagtatanong lang po si Kamano. Nakakalungkot. Thank you po sa nagusto po na ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po mga tambay, sa mga patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo, shoutout po sa inyong lahat. At ingatan po kayo sa inyong pong mga paggawa. At syempre po maraming salamat din po mga kabayan sa mga nagdadasal po at patuloy po nagdadasal sa dating Pangulong Duterte. At magpatuloy po tayo magdasal. Isama po natin sa ating mga dalangin na sila po'y maingatan, lalo po ang ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan at mabigyan pa po ng mahabang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po mga tambay, doble ingat po. Muli po, paalam, ingat po tayo. Bye-bye!